Ito na po, update tayo. Ito na, NBI, the National Bureau of Investigation, NBI, may subpoena vlogger, ha? Jack Argota over the alleged dissemination of a fake medical record attributed to President Ferdinand Marcos Jr. according to the agency acting director. Ito po si Jack Argota, ha? Ang siguro siya ang pinagmulan ng mga pekeng dokumento na medical certificate ni President BBM, no? Ang lakas ng loob nito, hindi niya alam na may mga kaso yung ganyan, nagpapakalat ka ng fake na information, fake yun. Oh, ngayon may balita po na magsasam magsasampa po ng demanda itong St. Luke's kung sino ang nagpakalat ng mga medical certificate, ng pekeng medical certificate ni PBBM. No, sino 'yun mga 'yun? Sabi ko kanina, nabanggit ko na ito sa isa pang vlog ko na kilala ko na kung sino itong mga 'to. 'Yun mga kalaban, yung kumakalaban. Siyempre, oh, ito pinagbintangan siya. Ito, binigyan siya ng subpoena itong si Jack Argota. Ha? Itong pintasirong ito, biruin mo ito, mayroon pa ako nakitang video dito. Namimintas siya, pinipintasan niya yung mga senador na hindi nga pabor doon sa kabila. Namimintas siya, pinipintasan niya sa kabila ng kanyang itsura. Siguro kaya ginawa siya ng Panginoon ng Ungo. Ano? Dahil nga sa alam ng Diyos na magiging ganito ugali nito pagtanda nito. Sa kabila ng kanyang kapintasan, sa kanyang itsura, nagawa pa niyang mamintas. Ha? Nagawa pa niyang magpakalat ng mga ah, maling impormasyon. Oh, sino ang nag-uutos dito sa taong to? Ba, sino ba ang nag-uutos sa kanya para magpakalat siya ng mga maling impormasyon? Saan niya kinuha yung fake na certificate? Ha? Medical certificate di umano ni PBBM. Oh. Kung siya mismo ang nagpakalat niyan ay malaki ang pananagutan niya talaga sa batas. Kasi cyber libel po 'yan. Ha? Misinformation po 'yan. Ha? Disinformation po 'yan. Oh. Kaya ikaw, Jack Argota, kung ikaw man ang nagpakalat niyan, nako, may malaki pananagutan mo sa batas. Sinasabi ko lang sa iyo. Mananagot ka kasi mayroong gumagawa na ang St. Luke's dahil nagsalita ng St. Luke's, pamunuan ng St. Luke's na ididemanda nila. Yung mga vlogger, yung pinagmulan niyan, ng medical certificate na yan, at yung nag-share, buti na lang, hindi ko sinare kasi alam kong fake. Hindi ako nag-share ng ganyan. Tinutulig sa ako ngayon yung mga ah, nagpapakalat ng maling impormasyon. Siguro ito, binayaran to. Kaya nagawa niyang magpakalat. Magkano kaya ang mga bayad dito sa taong to? Oh. Huh? Nako, sinasabi ko lang. Sa panahon ngayon, hindi na inosente ang pag-share lang. Hindi ka magiging inosente diyan. May pananagutan ka rin kapag shinare mo. Alam mong fake. Hmm. Kasi sigurado ako nag-share dito, yung mga kapanalig niya rin. Kasi maraming nagkalat na peking mga peking mga vlogger, nagpapakalat ng mga disinformation, mga fake. Yun ang pinapakalat nila sa mga against. Kasi against sila sa gobyerno, kaya tinitira nila ang gobyerno. Kaya pala, may napanood akong video ni Sara Duterte. Ah, Nakahanda na po ba kayo na bumalik sa maging presidente kung hindi na bumalik si President Marcos?
Kaya mga gano'ng klaseng tanong, alam mo na kung sino yung mga yun, mga DDS yun. Ito DDS, bago lang ito sa DDS, sa grupo ng mga DDS na binabayaran siguro. Kasi nga ngayon lang pumutok ang pangalan nito, eh. Dati-dati yung mga barateros na mga mukhang mongoloid, lalo na yung Dada, na akala mo napakagwapo kung magsalita, eh, akala mo napakagaling, napakatalino. Mukha namang tipaklong. Oh, hindi naman ako namimintas, kaya lang kung kayo pintasiro kayo, tingnan niyo muna sarili niyo. Kagaya nito, napakapintasero, ang dami niyang pinipintasan ng mga bobo raw ng mga senador. Sabi niya sa vlog niya rin. Eh, hindi nga nakita 'yan, ngungu nga siya, gawa niya pang sa sa kabila ng kapintasan mong may clip lift ka, nagawa mo pang mamintas, nagba-bounce back sa'yo yung mga ginagawa mo. Ganyan ang itsura mo, bay, huwag ka ng mamintas. Sinasabi mong mga bobo yung senador? Eh, naku po. Magiging senador ba yan kung bobo yan? Magiging makakagawa ba sila ng batas kung bobo yan mga yan? Ako nga, kahit na binabatikos nila si Robin Padilla na gano'n siya, pero ako hindi ako nagsasalita. Kasi ayoko yung mag-bounce back sa akin yung ano, yung itinapon kong mali. Ah, Pinagkatiwalaan sila ng tao, nandiyan sila, ayusin nila yung trabaho nila. Sa akin gano'n. Hmm. Pero ikaw, sa kabila ng kapintasan mo, nagawa mo pang mamintas. Pero hindi ka tanggap-tanggap talaga. Oh, oh, oh. Kapag alam mong peke at ipinakalat mo pa rin, kasabwat ka na sa panlilinlang. Ang fake information, ha? Lalo na kapag dinadamay ang pangalan ng pangulo at kaligtasan ng bansa ay hindi opinyon po 'yan. Ha? Pananagutan 'yan. Hmm? Hindi pwedeng gawing negosyo ang kasinungalingan. Hindi pwedeng gawing negosyo ang kasinungalingan para lang sa views at clout. Kung may lakas ng loob, ha? Pagpakalat ng fake, dapat may lakas din ng loob humarap sa pananagutan. Hindi lahat ng viral ay tama at hindi lahat ng content creator ay above the law. Dapat maging responsable tayo sa ating sinishare. Kapag alam nating alanganin, wag na nating i-share. Kagaya nito, ayaw talaga nila kay PBBM dahil makasara sila. Maka BBM sila, ay maka Duterte sila. Pero alam ko talaga ito may mga bayad to upang magpakalat ng mga ganyang mga paninira. Kaya ikaw, Jack Argota, nako, mananagot ka talaga sa batas kung ikaw man ang nagpakalat niyan. Kung ikaw ang pinagmulan niyan. Kasi hahanapin ka ng NBI, didimenda ka ng St. Luke's kung saan mo nakuha yung peking medical certificate na kumakalat ngayon. O, o 'di ba? O, yan nakalagay national security concern na rin po ito. NBI may subpoena vlogger Jack Argota over the fake Marcos medical record. Oh, ikaw ang pinagmulan talaga siguro nito dahil bakit ka isusubpoena ng NBI? Oh, nakita siguro sa iyong Facebook page. Ay, putik ka ngayong ngungu ka. Yari ka ngayon. Sinasabi ko na sa iyo, ha? Magharap ka na, ha? Yak ang uta.